Ganda ng panahon dito sa amin ngayon. Uminit na. Probinsya ng Quezon tong lugar namin. Pero meron na naman daw paparating na bagyo. At sa pangalan pa lang, talagang lahat tayo titiklo. Lahat tayo siguradong tatawag ng mga santo pag sumalakay na ito. Bago tayo mag-umpisa, isang magandang araw po sa inyong lahat. Gaya ng dati, saan magpanik kayo ng Pinas naroroon ng mundo. Sumatin pong muli ang pugapala para sa araw na ito. Ang Makatang Tambay pong muli. Nang tanging puhunan hindi natin ikinakahiya yung mga logic lang ng buhay. At pagka-subscribe mo, hindi panoorin mo naman para malaman mo kung anong meron kay Makatang Tambay. Okay, hindi ko na sana to re-reactionan. At siya nga pala, baka magtaka kayo kung bakit puro reaction ako. Pero wala namang video. Walang pinapakita. Nasira yung cellphone ko kaya. At hanggang ngayon LCD, medyo mataas-taas ang pagawa. Kaya hindi ko pa napapa-repair. Kaya itong luma kong cellphone, mamaya-maya to, kunti lang oras na gagawa natin dito, na full storage siya. Luma na nga kaya. Yung isa nasira nga. Pero mapapagawa rin natin yan. Masasama. So, siyempre pansamantala para huwag naman maputol yung ating ugnayan. O, diba? Ito muna. Kakarag-karag kong cellphone ang gagamitin natin. At dito nga tayo. Hindi ko na sana to re-reactionin, pero ang dami-dami kong napapanood at mga puna. Mga kanya-kanya ring opinion nila. Siyempre magdidiis man yan o siyempre loyalist lalo na. Puro bati ko siyempre nakikita nila rito. Yung tungkol sa nagpa-press con si VP Sara na ang dami nga niya ritong mga inilabas. Sabihin na natin ay talagang mga kinikim-kim niya sama ng loob. Parang yun ang tingin ko rin sa press con niyang yun. Inilabas niya talaga. At talaga mapapansin natin, nagwawild talaga yung mga binibitiwan yung mga pananalita. Yun sa pagpipigil din na mailabas niya ng totohanan sa media yung kanyang expression na talagang nagagalit siya. Kaya timping-timpi yung kanya kung kaya ay puno ng pagpipigil. Pero kahit sa atin, naunawa natin yung damdamin na ganoon. Nakakagalit yung ginawa sa kanya. Kahit nga si Senator Cynthia Villar, sabi nga niya sinong hindi magagalit dun? Labis-labis naman yung pag-usik. Nasusobrahan naman. At nakikisimpatya nga tayo rito. Talagang sa isang kalagayan, pag titingnan mo, diyadong-diyado. Pero mo nga naman wala kang paki-alam sa kanila. Lalapit-lapitan ka para hinga ng tulong upang magtagumpay sila. At pagkatapos na tinugon mo yung paghingi nila ng tulong, nakita natin kung ano yung ibinilta sa kanya. Talagang wala pang isang taon halos, inatake na sila. Ang lahat ng Duterte, unang-unang kanyang ama. Tapos sa kinukunti-kunti at hanggang sa umabot na nga sa sukdulan na ito na yung nangyari. Tuloy na siyang bumitaw sa unity. Diba batid naman natin lahat yung mga kwento nila. At dahil nga sinusubaybay natin yung mga mahalagang issue sa ating politika o sa ating bansa. Siyempre, mga leader nating matataas sila. Kaya interesado tayo na kung saan na ba talaga pupunta yung mga bagay na ipinangako nila. At dito nga tayo sa mga nagsasabi na may saya daw. Ay biro mo nga naman sasama ng loob niya. Sabihin ba naman niya na ipapahukay yung bangkay ni dating matandang Marcos at dadalhin niya sa West Philippines upang doon itapon. Yung pagpapahukay, hindi naman bago ito. Hindi naman natin kailangang paratangan siya na may sayad at dahil ipapahukay yung bangkay ni dating Pangulong matandang Marcos na nakalibing sa libingan ng mga bayani. Kahit nga Senator Pangilinan dati pa,
Nung mga panahon na palibing yun ni Pangulong Duterte, silang unang-unang tumututol dito na wag nga doon ilibing. Pati itong mga Makabayan Black. At sabi nga ni Senator Kiko Pangilinan noon, ipapahukay din niya. Pero wala naman nag-react doon na may sayad si Senator Kiko Pangilinan. Pero nung si Inday Sara ng VP Sara nang magsalita, tinuring na nila na wild at saka may sayad o nasisira ng ulo. At kaya nga hinahamon to ng mga young guns na magpa-psychiatric test na. Kala hindi sila papatulan. Sige, pero magpa-drug test din kayo. Di natahimik sila. Ang ibig kong sabihin, tingnan natin kung bakit nakakapagsalita ang isang tao ng ganito katitigas at kabibigat. Alam natin talagang maraming napareact dito. Yun ang anak mismo, si Congressman Sandro Marcos. Hindi ba tahimik lang naman ito, hindi nakikialam. Nakapagsalita na rin o nakapagkomento na rin sa sinabi niyo ni VP Sara. At di, siyempre talagang ganun, mag-react sila katubuan. Ang pinupunto ko, pag-reaction kong ito, kung paano yung nabigkas ni VP Sara, yung damdaming ganun. Silakbo yun. Silakbo yun na sama ng loob niya, yung mabigat na, hindi naman sabihin natin nagalit yun. Talagang tampo o sama ng loob, yun ang ating gawing termino para magaan naman. Na inilabas niya sa pamamagitan ng press. Kasi nga hindi nilulubayan. Di ba't yun nga, doon nga nag-ugat. Pag hindi kayo tumigil, sabi nga niya, papahukay ko ang ama ninyo. Doon nga nag-ugat, di ba? Dahil nakikita man natin na talagang lantaran na yung pag-usig, hindi talaga basta-basta, hindi biro-biro. Kahit nga si Ted Filon, nagsasabi, sa'yo na ba haba na ng kanya mga pagko-cover? Ito lang Vice President na ito ang nakaranas at nakita niya na sobra-sobrang pagkilatis ang ginagawa ng kamera. Kahit nung una, kahit hindi sobrang kilatis, talagang ito lang yung, ayon sa kanya, ito lang yung napagdaanan niya sa napakarami ikinover na niyang mga vice-presidente. Si VP Sara lang daw nakita niya na ganito kung ang pag-usig na ginagawa. Down to earth talaga, wala ulo hanggang paa. Hindi lang basta hanggang liig. Tagalagpas ulo pa. At nakikita rin naman natin yun, hindi naman tayo manid. Para hindi sumang-ayon din sa mga pahayag na ni Ted Filon. Kakaiba talagang ginagawang pag-uusig sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Inday Sara. Balik tayo dun sa sinasabi ko kung bakit nga ganun ang ginawa ni VP Sara o yung kanyang mga saloobin na nailabas sa press con na yun. Alam naman natin yung mga Duterte, hindi ito mapagkunwari, hindi ito plastic. Basta't pag gusto niya sabihin yung nasa loob niya, nasa isip niya, talagang binibigkas niya. Kaya sa ating ko, walang sablay rito. Kita mo nung si Pangulong Duterte pa, nag-budget siya, naglaan siya ng pundo para sa isang proyekto. May halagang 1 bilyong piso. Sabi niya, huwag kayong gagawa ng korupsyon dito. Talagang dapat ibigay ito dun sa dapat paglaanan, sabi niya. At pag may gumawa na magkaroon ng katiwalian dito, hihilahin ko kayo ng helicopter at ihuhulog ko kayo. Ganyan kapangas magsalita. Pero alam natin, hindi naman gagawin yun. Ganon sila magsalita. Ibig kong sabihin, may pattern tayong dapat na tinitingnan at nang hindi tayo nagiging labis din kung humusga sa ating kapwa. Ito ang pinupunto ko. Nakikita ko na walang masama doon. Kahit ako, pwede rin ako magsalita ng yung sa abot lang na imahinasyon ko. Kung papatulan mo, parang ikaw yung sira ang ulo. Ibig ko sabihin, di ride ka na lang dahil sabi nga, walang basag ng trip. yun ang talagang, yun ang ibig nating sabihin.